May toxic na tao ba sa buhay mo ngayon? Yung tipong lagi kang nire-drain? Yung parang kada kausap mo sila, pagod ka na agad? Yung feeling mo ikaw pa yung masama kahit ikaw yung sinaktan? Alam mo, sabi ng ancient Stoics, may one principle na pwedeng mag-save sa peace of mind mo. Hindi mo kailangan mag-confront, hindi mo kailangan lumayo. Ang kailangan mo lang ay baguhin ang isang bagay. At sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano. Kaya manatili ka dahil pagkatapos ng video na to, hindi ka na maaapektuhan ng mga taong yan. Alam mo ba na majority ng Filipinos ay may at least one toxic person sa buhay nila na hindi nila may iwasan? Either dahil ka-work, kamag-anak, o matagal ng kaibigan. Yung tipong kahit gusto mo nang lumayo, nandyan pa rin sila. At ang pinaka nakakapagod, yung feeling na wala kang kontrol. Ikaw yung sumusunod, ikaw yung nag-a-adjust, ikaw yung palaging nag-iintindi. Pero sila, parang walang pake sa nararamdaman mo. Tama ba? Ramdam kita kaibigan. Ramdam kita. Kaya nag-study ako ng Stoicism, yung ancient philosophy galing sa mga Roman emperors at Greek philosophers, at dito ko natuklasan ang principle na ito. Ang dichotomy of control. Simple lang yan. Dalawa lang ang mundo. Una, yung mga bagay na kontrolado mo. Ang thoughts mo, reactions mo, actions mo. Pangalawa, yung mga bagay na hindi mo kontrolado. Ang behavior ng ibang tao, ang sinasabi nila, ang ginagawa nila. At sabi ni Epictetus, isang Stoic philosopher, we cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them. Ibig sabihin, hindi mo kontrolado kung toxic yung tao, pero kontrolado mo kung paano ka maaapektuhan. At dyan nagsimula ang pagbabago ko. Ikukwento ko sa iyo kung anong nangyari kay Maria. Context, si Maria, 32 years old, working sa corporate, mabait, masipag, yung type na laging nag-a-adjust para sa iba. Conflict, pero meron siyang ka-work, si Karen. Oh, Karen talaga pangalan niya. Yung tipong pag may deadline, si Maria lagi ang sinisisi kahit team effort. Pag may success, si Karen ang kumukuha ng credit. Pag nag-share si Maria ng idea, dinidismiss. Pero pag si Karen ang nagsabi ng same idea, wow, ang galing mo! At alam mo yung pinakamasakit? Wala siyang magawa. Kailangan niya ng trabaho. Hindi siya pwedeng mag-resign agad. Hindi niya kayang i-confront si Karen kasi baka lalo pang lumala. Climax, hanggang isang gabi, habang umiiyak siya sa frustration, naisip niya, bakit ko binibigyan ng power si Karen na sirain ang araw ko? Bakit ko hinihintay na magbago siya? Kaya ginawa niya ang isang bagay. Binago niya ang focus niya. Hindi na siya nag-expect na mag-improve si Karen. Imbis na mag-react sa bawat patutsada, nag-focus siya sa sarili niyang trabaho. Imbis na mag-explain, tumahimik siya. Gumawa, nag-deliver ng results. Change? At alam mo ang nangyari after 3 months? Si Maria, promoted. Si Karen, naiwan. Hindi dahil nag-revenge si Maria, kundi dahil nag-focus siya sa kontrolado niya, ang sarili niyang excellence. Okay, so, paano mo gagawin ito sa buhay mo? Dito ang 3 steps. Step 1, tanungin mo ang sarili mo. Kontrolado ko ba ito? Kada toxic interaction, tanungin mo. Kontrolado ko ba kung gaano siya ka-rude? No. Kontrolado ko ba kung paano ako magre-react? Yes. Kontrolado ko ba yung opinion niya sa akin? No. Kontrolado ko ba kung magsistay ako sa relationship na ito o lumayo? Yes. Kapag no, bitawan mo. Wala kang magagawa. Save your energy. Kapag yes, doon mo i-invest ang attention mo. Step 2, mag-focus ka sa response mo, hindi sa behavior nila. Ito ang pinaka-powerful shift sa Stoicism. Hindi mo responsibilidad na baguhin ang toxic person. Ang responsibilidad mo lang ay paano ka magiging better version of yourself
kahit nandyan sila. Halimbawa, nang ghost ka? Instead na mag-overthink, mag-focus ka sa self-improvement. Sinabihan ka ng masama? Instead na mag-defend, manahimik ka. Let your actions speak. Nang drain ka ng energy? Instead na magpursige, lumayo ka. Protect your peace. Sabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Step 3, mag-set ka ng boundaries ng tahimik. Boundaries, hindi confrontation. Boundaries ay protection. Hindi mo kailangan magsigaw, hindi mo kailangan mag-explain ng matagal. Simple lang, hindi ko kaya ngayon, sorry, I need space. Hindi mo na i-reply agad. Hindi mo na i-entertain. Ang toxic people, they feed on attention. Pag tinanggal mo yung supply, mawawalan sila ng power. Alam mo yung kaibigan? Kung nandito ka ngayon at nanonood ka ng video na ito, alam kong pagod ka na. Pagod ka na sa paulit-ulit na drama. Pagod ka na mag-adjust. Pagod ka na maging mabait kahit ikaw na ang nasasaktan. Pero alam mo kung bakit importante ang lesson na ito? Kasi kayang-kaya mo itong gawin. Hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan maging cold. Hindi mo kailangan maging heartless. Ang kailangan mo lang, mahalin mo ang sarili mo ng sapat para irespeto ang peace of mind mo. At alam mo na yan, deep inside. Alam mo na deserve mo ng better. Alam mo na kaya mong umalis. Kaya mong tumayo. Kaya mong mag-move forward. Kailangan mo lang ng reminder. At ito na yon. Kaya tandaan mo, hindi mo kontrolado ang toxic person. Pero kontrolado mo kung gaano sila maka-access sa mental health mo. 3 reminders before we end. Focus on what you can control. Yung reactions mo, boundaries mo, actions mo. Stop expecting them to change. Yun ang kalayaan kapag hindi ka na umaasa. And protect your peace at all costs. Walang toxic person na worth it kesa sa inner peace mo. At kung kailangan mong lumayo, lumayo ka. Walang explanation needed. Walang guilty feeling. Ang sarili mo, yan ang priority mo. Okay, kaibigan, tanong ko sa'yo, may toxic person ba sa buhay mo ngayon? Ano ang unang step mo para protektahan ang peace of mind mo? Drop it sa comments. Walang judgment dito. Supportive tayo lahat. At kung nakatulong sa'yo ang video na to, mag-subscribe ka na. Kasi every week, may bagong video ako about stoicism, self-improvement, at kung paano mo ina-navigate ang modern life gamit ang ancient wisdom. At huwag kalimutan, ikaw ay strong, ikaw ay capable, at ikaw ay deserving ng peace. Kita-kits tayo sa next video. Hanggang sa muli.